Pero mga kababayan, ito ang matindi. Pag-usapan natin yung tungkol po dito sa matanda, mga kababayan. Matanda. Kasi sabi nila, matanda na raw si Digong, hindi na dapat ikulong. Mga kababayan, ang batas ba kailangan may tiniting ng edad bago ikulong? Kasi natatandaan ko noon, nung panahon na itong yung jeepney driver during the pandemic, mga kababayan, at itong nagnakaw ng mangga, sila din ay may mga edad na, pero ikinulong. Tingnan natin yung narrative nitong asawa o yung Jobet. Jobet daw to eh. Yung hindi sumama doon sa Neverland or Netherland, sorry. Oh. Oops. Bakit si Bato ganun? Teka lang po ah. Ayan. Years old siya. 80 years old siya. Okay. Walang kaso. 80 years old siya. Sabi ni Hanilet, 80 years old siya. Walang kaso. Walang kaso? Anong tawag mo dun sa kaso ng ICC? Parang hindi ko alam dito kay Hanilet kung anong gustong palabasin. Tatanga-tanga. Di ba may kaso kaya nga siya hinuhuli? Dahil may warrant of arrest. Pero sabi niya 80 years old na siya. Huwag naman ganyan. Huwag niyong hulihin. Sabi pa nga ni Senator Bongo, mga kababayan meron pa siyang statement dito. Sabi ni Senator Bongo. Saan ka na Bongo? May age limit sa kanila no? Oh, eto panoorin, pakinggan nyo. Former President nandito po ang doktor ni former President Duterte, si Doc Agnes at dalawa pang doktor. Okay. Constitutional right po ng bawat Pilipino unahin ang medical. Constitutional right po ng bawat tao unahin ang medical. Alam nyo itong time na to, mga kababayan, yung pinadala yung doktor ni Digong, ang style na nila dito, mag-get away Ang gusto nila itakas si Digong. Oh, ano pang sabi? May procedure po sa bukas. Kaya po siya dito, may dala kaming ambulansya. Okay. Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. Okay. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. Alam nyo, kawawa. Alam mo. Ay sabi niya ganon, marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. Parang tanga rin itong mga abogado ni Digong Duterte, mga ka-GP Natics. Pero inyo kinakaladkad nyo dun sa Hong Kong, hindi nyo man lang naisip na matanda na yung tao. Hindi nyo naisip na dapat ito nagpapahinga na kinakaladkad nyo kahit saang lugar. Tapos, mga ka-GP Natics, ang gusto nilang palabasin dito, mahina na daw. Anak ng tipaklong, yan ang nagsasalita nga sa Hong Kong, ang lakas pa magmure. Walang kaabog-abog pag nagsalita, dire-diretso Mentally fit. Tapos sasabihin mahina na. Kaya ako naniniwala talaga nung alam nila na uhulihin na, biglang yung schedule ng kanyang medical check-up ay gawa-gawa lang din nila. Pero mabukas pa yung medical check-up daw. Ngayon kukunin na. May dala daw ambulansya. Oh. Di sana mga kababayan, itong taong to, si Bato nga hindi sumama Si Duterte pinilit nyo magsalita pumunta sa Hong Kong. Pero alam naman namin yung totoo hindi kayo makakapagsinungaling.
Dahil si Digong hindi lang pinayagan na makapunta sa China dahil member din sila ng Interpol. Pero ang tanong, mga kababayan, sapat ba na dahilan na matanda na si Digong para hindi hulihin? At sapat bang dahilan na mahina na si Digong at marami ng sakit? Kasi sabi nila mahina na daw eh. Binuking po ng nurse itong si Digong Duterte. Bakit? Ano po ang sinabi dito ni John B. Cremulya, mga ka-GPnatics? Sabi ni John B. Cremulya, nahuli daw ng nurse itong si Digong Duterte. Sabi niya, there was a picture of him, naka-oxygen mask, but it wasn't attached to the oxygen tank. If you look at the picture closely, hindi siya nakatouch sa oxygen tank. So you see what they are capable of. Ibig sabihin, niloloko nila, gusto nilang palabasin na mahina na yung tao. Gusto nilang palabasin na si Digong ay nanlalata, nanglalamya, may sakit na, at hinahapo na. 'Di ba? 'Yun ang gusto nilang palabasin para tarantaduhin yung ating authority, ang mga otoridad. Kasi siya na yung subject ng ICC, ng Interpol arrest warrant. 'Di ba? Kaya yung sinasabi nilang ambulansya for him to get away. 'Yun ang naiisip ko diyan. Kasi ito 'yun yung tawag dito, si Rimulya. Ayan there was a picture of him, naka-oxygen mask, but it wasn't attached to the oxygen tank. If you look at the picture closely, hindi siya nakatouch sa oxygen tank. So you see what they are capable of. 'Di ba, mga manloloko? Oh. Ganyan sila kasinungaling, ganyan silang mapagbalat kayo, mga kababayan. Now, dahil nga napag-uusapan ng edad, meron pong lumalabas dito, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kasi itong si Harry Roque, nung may nakulong, okay? May nakulong na isang matanda. Isang matanda po. Ayan. Yung unahin natin yung sabi dito ni Harry Roque at sinabi din ng palasyo, regardless, kasi ito yung lalaki na namamalimos dahil nga hindi po sila nakakalabas ng jeep dahil pandemic, 'di ba? Siya yung breadwinner nila kasi mga batugan yung kanilang mga kasama sa bahay, namamalimos si tatay. Dahil namamalimos, mga kababayan, itong driver na to ay kinulong. 72 years old. Sabi ng palasyo, regardless of age, Palace says jailed 72-year-old driver must face pending wraps. 72 yan matanda, mga kababayan. Kung titingnan mo, mas pa yan, mas matanda pa kay Digong. 'Di ba? Pero 72 years old lang siya. Pero matanda na. Hindi pinagbigyan. Mahirap, kinulong. Meron pang isa, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Yan ay kinulong, ito pa matindi. Meron pang isang, yan yung jeepney driver. Tapos, ito naman yung, ayan, si Tatay Narding Ploro. Ito yung tao, mga ka-GPnatics, na nahuli, allegedly nagnanakaw po ng mangga. Pero ayon din sa mga kwento, si Tatay Ploro daw, si Tatay Narding, ay mayroong lupain na ganyan, yung may, 'di ba may muhon yun, siya nagtanim doon sa kabilang bakod, na hindi niya naman alam na sakop pa pala niya. Yun pala, sakop ng iba na. So siya nagtanim. Tapos dahil nga may boundary yon, kumuha siya ng mangga, mga kababayan. Isang plastic na mayroong total ng 10 kilogram ng mangga. Pero itong si Tatay Narding Ploro, kinulong, 80 years old. Kinulong
80 years old, pinagbabayad po ng piyansa ng 6,000. Pero dahil walang pambayad, mga kababayan, hindi basta-basta nakalabas. Until such time na mayroon pong tumulong na ano sa kanya. Tawag dito, nagpiyansa dito kay Tatay Narding Floro. Mga kababayan, dito bakit dito kaya nating i-apply regardless of age? Bakit kapag kay Tatay Digong nila, mga idioteros, ay kailangan sasabihin, matanda na yan. Hindi ka ba naaawa? Ito nga, nagnakaw lang ng mangga eh. Kinulong. Ito nga si Sara Duterte. Mga kababayan, magkano? 612 billion. Ang dami pang ghost employees. Ang dami pang mga tinatawag na ghost student. 'Di ba? Pero pinagtatanggol ng mga inayupak. At si Harry Roque, ang isa sa mga nagsabi nito regardless mga kababayan, regardless of age, dapat panagutin pag ito ay may pending raps. 'Di ba? Tingnan po natin kung may ebidensya kasi regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso. Di ba doon kay Digong, may pending case? O may arrest warrant na nga, galing sa Interpol, pinadaan sa Interpol ng ICC. Pero bakit ganun? Very selective tayo. Bakit ganun? Tayo, kapag kilala natin, alam natin yung tao, kilalang tao, may pera, 'di ba? Iniidolo nyo. Kapag hinuli, kawawa. Kapag hinuli, matanda na. Kapag hinuli, marami ng sakit. Pero pag ang tao, mga kababayan, naghahanap buhay, matanda na, ikukulong. Walang konsiderasyon. Yung tao, nagnakaw ng mangga, 10 kilo, ikinulong ka agad. Pero yung nagnanakaw ng milyon-milyon, wala lang. 'Di ba? Ganun na lang ba 'yon? Sabi ni Ma'am Belma de la Cruz Bisaya, oy, ito rin to sa mga tumulong sa akin dati, mga ka-GP Natics. Ito, sabi niya, hindi naman agad papanagutin yan, papagamitin yan ng oxygen kung hindi pa na-assess ng doktor. Tama po kayo, kaya lang sila nag-insist, nagkunwari na maglagay ng oxygen. Hindi naman nakakabit. Inilagay lang sa ilong, ay wala pa lang ata sa, meron ba sa ilong? Merong nakalagay. Tapos dun sa kamay. Pero yun ay bogus. 'Di ba? Hindi sa atin, ang sa akin dito, ang point ko lang, mga ka-GP Natics, bakit kailangan na kapag ang tao ay kilala, kapag ang tao ay naging presidente, or sabihin natin, vice president, 'di ba? Si Sara Duterte, hindi ka agad napapanagot. Bakit kapag ang tao ay walang pera, walang kakayahan, hindi kilala, yung batas talagang ini-implement sa kanila kaagad. Ang yabang pa magsalita ng mga taga-palasyo regardless of age. Tapos pag si Tatay Digong nila, mga idiotero talaga, sasabihin matanda na. Sasabihin, itong taong to, marami ng sakit, kawawa. Ha? Oh. Sorry, LM Pere. Dapat nilagay mo na lang dyan, Emperador. Para hindi ka na mahirapan. Huwag ka na magtanong kung bakit ako naka-shades. Kahit gabi na. Ha? Wala ka kasing alam. Ano ka lang dito eh. Ang tawag sa'yo, panauhing pantanga. Biruin nyo yun? Oh, para pala mayroon kayong sisihin ha, mga kababayan. Sino ba ang isa sa mga dati nagsabi na tayo po ay sumali sa ICC? Oh, sabi dito, Roque told people not to vote for self-professed murderer Duterte.
This was the time, mga kababayan, na hindi pa po siya kinukuhang spokesperson. Kaaway niya si Digong. Sinasabi niya, self-professed murderer. Sa ICC pa, mga kababayan, sa ICC, anong sabi ni, ni Harry Roque? Para lahat kayo masoplak. Sabi niya, at long last, the Philippine to be a member of ICC. Despots, murderers, torturers, beware. August 11, 2016. He is not part of Duterte's administration back then. Gustong-gusto niya na tayo ay member na ng ICC. Kasi accredited ICC itong si Harry Roque. Kalaban niya pa si Digong Duterte, mga kababayan. Tapos biglang-bigla, nako po. Ano yung that was the time of Pinoy? Alin po yon? Hindi, itong 2011, August 16. 'Di ba? Time of Pinoy pa to. Tama po kayo doon. Pero yung isa, tungkol po dito, ayan yung statement din ni Harry Roque, ito po ay 2018 na to. At 2021 na pala. Yung regardless of age. 'Di ba? At 2020 pala. Iba yung kanina nakita ko, repost pala yon 2020. Regardless of age, mga ka-GPnatics. At matindi pa yan. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Baka mabwisit na naman yung mga Duterte dito. Kasi mga kababayan, itong si Harry Roque, ay hindi pala si Harry Roque, si Tatay Digong. Ngayon, lumalabas at pinagkukumpara ngayon kasi sabi ni Tatay, ito yung yung namamalimos. Sabi niya, noong nangangailangan ako, napakaraming tumulong at nagbigay. Panahon namin ngayon para tumulong at magbigay dahil napakarami pa ring nangangailangan. Pero sabi ni Digong Duterte, mga kababayan, sabi niya, mahirap kayo, PI kayo, umalis kayo, magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Iyan yung panahon ng, alam ko, kamatis eh. 'Di ba? Yan yung panahon ng kamatis. Dahil yung kamatis noon ay napakamura, halos itapon na lang. Tapos si Digong, ang sagot niya sa mahirap, mahirap kayo, PI kayo, umalis kayo, magtiis kayo sa hirap, at gutom, wala akong pakialam. Pero yun, mahal na mga DDS, si Digong. Kaya tawag ko sa inyo, mga Duterte. Tama, Alea Nabal, maraming sinuka si Roque noon na kinain niya ulit ngayon. Human rights advocates yan, si Harry Roque noon. Galit na galit yan sa mga murderer. Galit na galit yan, mga kababayan, sa nananamantala sa mga kabataan, nananamantala sa mga kababayan natin, 'di ba? Pero nung napunta sa poder ni Digong, walang yan na yan. So anyway, mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang po. At kailangan ko na rin mag-beauty rest. Yung mga inggit dyan, kung ako ay naka-shades, no? Mabuti nga, hindi nyo pa ako nakita na shades ko, naka-black eh. Pero gusto nyo ipapalam ko sa inyo, mga idiotero, kaya po ako nag-shade kasi bawal po ako ng matagal sa PC. Okay? Nagluluha ang mata ko. Pag natatapatan ng ilaw, nagluluha yung mata ko. Kailangan ko po ng ganito. Okay? Masyado kayong idiotera. Sabi ni Mary Ann, wala daw po kasing poging papa sa human rights di tulad ni AR. Thank you once again, guys. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At magkita-kita po tayo bukas ng bukas. Umaga or hapon pwede po tayo or gabi. Maraming salamat po muli.